Kaarawan ng mundo. Ikatlong araw pa lamang ng paglikha. Ang mundo ay nagigising mula sa isang napakalaking pagbabago. Ang malalalim na tubig na bumalot sa lahat ay biglang nagsimulang manginig. Isang makapangyarihang puwersa ang kumikilos sa ilalim ng mga ahlon. At biglang umahon ang lupa. Ang matatayog na bundok ay tumataas patungo sa langit. Ang malalawak na burol at mabuhanging baybayin ay lumilitaw mula sa kailaliman ng dagat. Nabubuo ang mga malalaking isla kung saan dati ay tanging tubig lamang ang matatanaw. Ngunit may kulang. Ang lupa ay madilim at tigang. Wala pang buhay sa ibabaw nito. Tanging malalawak na batuhan at alikabok. May bahagyang kumikislap na ginto at pilak. Walang puno, walang damo, wala man lang kahit isang usbong ng berde. Ito ba talaga ang mundong inilaan ng Diyos? At sinabi ng Diyos, "Sibula ng lupa ng damo, ng halamang nagkakabinhi, at ng punong namumunga ayon sa kanilang uri, na may binhi sa kanilang sarili sa ibabaw ng lupa." Genesis Kabanata 1, versikulo 11. Isang kahangahangang pagbabago. Ang dating tigang na mga burol ay buhay na ngayon. Nababalot sa mayamang lunti. Hindi na ito hungkag, kundi sumisigla sa bagong buhay. Mula sa isang dulo ng lupain patungo sa kabila, nababalot ng damo, palumpong at mga puno ang mundo. Tingnan ang mga bundok. Ang mga punong pino, cedro at redwood ay taas noong tumatayo. Inaabot ang langit. Ang mga parang ay isang nakamamanghang tanawin. Pinuno ng sari-saring bulaklak. Buttercup at daisy, amapola at marigold, asul na kampanilya at liryo, orkidyas at rosas. Ang bawat talulot, bawat dahon ay may layunin, iginuhit ng kamay ng lumikha. At ang lupa ay nagsibol ng damo, ng halamang nagkakabinhi ayon sa kaniyang uri, at ng punong namumunga na ang binhi ay nasa kaniya ayon sa kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti ito. Genesis Kabanata 1, versikulo 12. Napakaganda ng kanyang nilikha. Ang bawat halaman, bawat puno ay nilikha ng may natatanging anyo. May kanya-kanyang kulay, amoy, at hugis. Lahat ng ito ay ginawa para sa kanyang kagalakan, at siya'y nasiyahan sa kanyang ginawa. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tila may espesyal siyang kagalakan sa mga punong namumunga. Ginawa niya ang mga ito ng may labis na pag-aalaga. Ang mga puno ng mansanas, ng kahel, ng ubas. Ang bawat isa ay nagbunga ayon sa kani-kaniyang uri. Isang handog ng tamis at kasaganaan. Nakikita ko siya, naglalakad sa gitna ng mga punong ito. Hinahangaan ang kanilang kagandahan. Marahil ay tinikman pa niya ang kanilang bunga. Ngumingiti habang iniisip, magugustuhan nila ito. Alam kong magugustuhan nila. Sapagkat hindi ang kanyang sarili ang iniisip niya, kundi isang nilalang na sa sandaling iyon ay nasa kanyang isipan pa lamang. Ngunit malapit nang maging totoo. Ang lahat, ang ginto at pilak sa kabundukan, ang masaganang ani ng prutas at butil, ang kahangahangang tanawin ng bagong mundo ay ginawa para sa kanya, upang siya'y mapasaya, upang siya'y mapalapit sa lumikha sa pag-ibig at pasasalamat. At nagkahapon at nagkaumaga, ikatlong araw. Genesis Kabanata 1, versikulo 13. Ang paglikha ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Ang bawat puno, bawat bulaklak, bawat bunga ay ginawa ng may pangangalaga at layunin. Ang kagandahan ng kalikasan ay hindi isang aksidente. Ito ay isang mensahe, isang paalala ng presensya ng Diyos sa ating buhay.
Pinahahalagahan ba natin ang mga biyayang ibinigay niya? Pinapasalamatan ba natin siya sa hangin na ating nilalanghap, sa pagkaing ating kinakain, sa kagandahan ng paligid? Kung paano inihanda ng Diyos ang mundo para kay Adan, inihanda rin niya ang isang lugar para sa atin. Isang mundong puno ng hiwaga, naghihintay na makita natin ang kanyang kamay sa lahat ng bagay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, namamangha kami sa iyong nilikha, ang mga bundok, ilog, at puno. Lahat ay nagpahayag ng iyong kaluwalhatian. Salamat sa kagandahang pumapalibot sa amin, sa hangin na aming nilalanghap, sa pagkaing nagpapalakas sa amin. Tulungan mo kaming pahalagahan ang mundong iyong ipinagkaloob, maging mabubuting katiwala nito, at makita ang iyong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, maglaan ng sandali upang magnilay sa paglikha ng Diyos. Samahan tayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya at panalangin. Mag-subscribe sa Come Pray With Me by Clifford's Collection para sa higit pang mga pagninilay, panalangin at kwento ng pag-ibig ng Diyos. I-like, i-share at ipalaganap ang kanyang salita. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen.